guys, it's me, your Ate Lirs, and welcome to my channel. This video na igagawa tayo ng tutorial on how to book an LBC app, which is commonly used sa mga business owners. So first, of course, kailangan natin magkaroon ng LBC app. So punta lang po tayo sa Google Play Store, then hanapin natin ng LBC app, download. Kailangan po natin mag-register. After po natin mag-register, ito po yung interface ng LBC. Send po tayo ng package. Click lang po natin yung send package. Ito po yung kailangan natin mga fill-upan. The sender, receiver, package, and payment. So, dito lagay lang po natin dito yung information natin. Yung magsisend mismo ng package. So, may choices po tayo dito. The rider pick up or drop off. So, dito sa rider pick up, si LBC na mismo ang magpipick up sa bahay nyo ng package. Dito naman sa drop off, ikaw mismo yung magdadala sa nearest branches ng LBC ng package mo. So mostly talaga ito yung ginagamit. I-ship agad yung kanyang package. So ito yung ginagamit ko. Lock lang natin ito, for example, Eliza. Ayan. Lock lang natin yan. Tapos, dito sa drop-off area, nearest branch natin o kung saan natin gustong i-drop off yung ating package. So, ito yung pinakamalapit sa amin. Ito ang ilalagay ko. After nyan, i-save sender lang natin. Save lang natin. After nyan, sa receiver naman. So, choices to ng ating mga customer. Kung rider delivery, ito yung door-to-door, mas malaki talaga, mas mahal yung price ng shipping fee. Dito naman sa branch pick-up depende sa ating customer or sa box. Dito naman po sa branch pick-up, nakadepende po sa box na gagamitin natin yung shipping fee or service fee. Yan, i-add lang natin pangalan. Yan, tapos yung phone number niya. Tapos kung anong branch, kung saan branch na pick. Yan. So, kailangan makuha natin yung exact na branch address ng LBC kasi maraming ang branch dito. Para hindi maligaw yung ating package. Diyan lang. And next, save receiver. Next naman, itong package. Lalagay lang natin kung anong items yung nasa loob ng box. Item value, kung magkano yung value ng package na yun. So, pag nag-exceed ng 500 yung dineclare mo dito, automatically, doon sa shipping fee, madadagdagan ng 5 pesos. Ito ay insurance ng iyong package. So, ilagay lang natin 500. Dito, mamimili tayo ng box kung anong kasya. Different boxes, different din yung amount niya. Dito lang tayo sa regular. Yan. Save lang natin. And then, ito. Makikita natin lahat ng information and details na nilagay natin kanina. I want to avail the LBC's payment collection. So, dito, i-click mo yan kung meron kang kokolektahin galing sa receiver. Click natin yan. I-click lang natin dito kung ano yung sisingilin ni LBC kay receiver. For example, shipping fee or kung ito, yan, i-click nyo lang. Sa baba naman nito, may pagpipilian, bank deposit. Ito, direct niyang i-deposit ni LBC yung makakolekta niya sa receiver. Dito naman sa branch collect, ikaw mismo yung makaka-receive nung collection na tinanggap ni LBC. Kadalasan dito yung mga shipping fee, kasi ikaw muna magbabayad ng shipping fee sa LBC. Sa sender muna bago. Pag kinuha na, pinick up na ni customer yung kanyang package, babayaran niya naman si LBC at yun yung babalik sa atin. Yan. I-save payment collection details lang natin. Click lang natin yung next. Next. Ayan. And then,
I have read and agreed the terms. Click mo lang yan, book now. Yung makikita natin QR code or reference number sa taas, yan yung i-present natin sa LBC kung either drop na natin or ship na natin yung package ng customer. Ay. Ito yung sisingilin, 95 pesos. Dito, makikita natin yung pending drop off. Ibig sabihin, hindi pa natin na-drop yung package natin doon sa LBC. Example ng mga nabook na natin. Very convenient to sa mga maraming pinapadala or everyday nagpapadala package. Yan. Makikita natin dyan yung status ng ating mga pinadala. For example, ito, claim. Makikita din natin yung nagkaroon ng issue, yung ating package. Ganyan. Unlike sa manual, kailangan pa natin yung receipt. And pag may issue, kailangan pa din natin ipakita yun, i-present natin yun. Very convenient talaga ito. Leave a comment below kung may katanungan po kayo. See you in next video. Bye!